First Samuel chapter 4 verse 19 to 22. Andiyan na po kayo? Again, First Samuel chapter 4 verse 19 up to verse number 22. Andiyan na po kayo? Okay, so basahin po natin ng salitan. Ako sa verse 19, kayo sa verse number 20. Verse number 22, let us read all together. First Samuel chapter 4 verse number 19. Ito po ang sabi po ng Bible. And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself in travail, for her pains came upon her. And about the time of her death, the woman that stood by her said, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. And she said, The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Father in heaven, salamat po sa pagbabasa po ng inyo po salita. Salamat po sa mensahe na nakatakda po naming matanggap sa oras po na ito. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa mga kapatiran ng Diyos na patuloy na sumusuporta, nakikiisa, nakikilahok sa gawain po na ito. Salamat po, Panginoon, dahil pinagkatiwalaan niyo po kami ng isang gawain na mas malaki kesa sa amin. So, we are so grateful, Lord, to be just your instrument of your grace, for the furtherance of the gospel. This is a great ministry, O God. The scope is great. It is the whole world. Pero nagtitiwala kami, Panginoon, na kung kami po ay magtutulong-tulong, magsasama-sama, gano'n man kaliit, Panginoon, yung contribution o yung nagagawa po namin, Panginoon, sa church po na ito, ay malaki may tutulong nito upang mas mapalawak, mas mapalago ang aming pong mga nararating para po sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan sa oras po na ito. Dalayan ko po inyo pong pagpapala at nawa po ito po ay maging karagdagan sa aming pong paglago o Diyos, maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Kayo po ang maging tunay namin tagapagsalita o mangangaral sa oras po na ito. Gamitin niyo lamang po ang aking labi, ang aking bibig upang maging daluyan lamang ng inyo pong salita. At nawa po, O Diyos, ang banal na Espiritu, O Diyos, ang talagang kumausap sa amin, mangusap sa aming mga puso, Panginoon, at ipaunawa po sa amin ang tunay na sustansya ng inyo pong salita. Salamat po, Diyos, purihin po kayo sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Guys, so tayo po lahat ay makakaupo na. Okay, what is the greatest tragedy you think in man's history? Okay, ano ba yung pinakamalalang trahedya na naganap sa kasaysayan ng tao? Okay? It might be the World War II. Okay, yung sinasabi nila, the greatest war that ever occurred. Okay? Many people died, civilian, majority or civilian. Okay? So there are a lot na we can name greatest tragedy in human history. Okay? But I think when we talk about tragedy, ay wala nang mas lalala pa, mga minamahal, sa pag-alis ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng isang tao. Okay? Especially for us Christian. Okay, of course, God Himself, ang Diyos mismo, hindi nawawala. If you are saved forever. Again, that is not the license to sin. Yan yung maling conception. No? Tingnan mo yung mga Baptist, nagtuturo, kahit daw gumawa ng masama, ligtas pa rin. Hindi naman yun ang tinuturo natin. Ang tinuturo natin, hindi nawawalang kaligtasan. Hindi natin tinuturong gumawa ka ng masama. That is two different things. Okay? Masama ang paggawa ng masama. Pero ang kaligtasan, hindi talaga nawawala yon dahil Diyos ang nangako at hindi ang tao. Okay? Yun ang pinapoint out natin. Masama yun. Masama yung mananampalataya ka, gagawa ka ng masama. Masama yun. Kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo. Pero kahit pagbalik-balik ta rin mo rin ang mundo, ang kaligtasan hindi nawawala dahil Diyos ang nangako at kailanman ang kanyang pangako, hindi nakadepende sa atin ang ating kaligtasan. Ito'y nakadepende sa Diyos. At salamat naman, ang Diyos natin, it is immutable. When you say immutable, He changed not. Siya nagbabago. There's one thing that is constant, and that is God. Okay? Sabi nga ng Bible, heaven and earth shall pass away. Lilipas ang mundo Lilipas yung langit, yung first heaven, yung atmospheric heaven. And the earth,
it will shall pass away, but His word will never pass away. Hindi lilipas yan, hindi magaan. Tingnan mo yung salita ng Diyos, 2,000 years ago na eh. Simula nung ito po'y makanonize, o ito yung talagang makompile talaga siya, it's been 2,000 years and still, it's still relevant sa panahon natin ngayon. Especially itong babasahin natin, itong binasa natin actually, it happened, BC pa ito, yung before Christ. So, mahigit 3,000 taon na nakakaraan eh. And yet, the story that we are going to heard right now is still relevant sa panahon natin yung po ngayon. Okay? The title of the message is When the Glory of God Departs. Kapag lumisan na ang luwalhati ng ating Panginoon. And I think that is the greatest tragedy. Okay? A greatest tragedy that could happen into a man is ang luwalhati ng Diyos ay lumisan na. I remember the story of Adam and Eve. Again, Adam and Eve na mga kapatid, ang sabi nila, hindi, ano lang yan, legend lang yan. It is a mythology, sabi nila. I'm telling you, kapatid, Adam and Eve is a historical figure. Historical yan. Okay? When you read the book of Genesis, ang mali kasi ang understanding ng mga tao, akala nila ang book of Genesis is stand alone. No, the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, originally, these are one book. It is called Pentateuch or Torah. Ito yan. Okay? Tayo na lang ang naghati niyan, yung mga English translator ang naghati ng mga book na yan. But originally, that is one book. Okay? Now, if Deuteronomy is historical, Numbers is historical, Exodus is historical, therefore, the book of Genesis is also historical. Okay? So, Adam and Eve are actually historical figure. Hindi lang legend yan, no, mga kapatid. Totoong nangyari yan. Mahirap lang paniwalaan. Okay? Kasi saan ka naman makakita ng from out of nothing, God created everything. No? Ex nihilo. Ano na yung mga Bible school terminology. Out of nothing, God created everything. Do you think that is impossible? It is impossible, yes, for human understanding, for human comprehension, because we are limited. But for God, nothing is impossible. God can do everything. Okay? God can make something out of nothing. Ganun katindi ang Diyos. Pero tayo, hindi natin kayang gawin nun. It is incomprehensible. So, bakit ko nabanggit si Adam and si Eve? No, sabi ng Bible, okay, nung sila ay nagkaroon ng kasalanan, nakita nila ang kanilang kahubaran. Right? Yun ang sabi ng Bible. And then you have to think, nakahubad naman talaga sila eh. Diba? Kasi, wala nang, di man nila kailangan ng damit dahil hindi naman uso ang malisya, hindi naman uso ang it's just okay. Okay? Pero I think there is a theological teaching na tinuturo sa atin ng Diyos doon. Okay? Nahubaran talaga sila, kapatid. Ha? Nahubaran ba talaga sila? Yes! Nawala yung luwalhati ng Diyos na bumabalot sa kanila. Bakit? Kasi nung pumasok yung kasalanan, the glory of God departs. You have to remember, when God created Adam and Eve, ang sabi po ng Bible, these people were created in the image and likeness of God. Okay? Image and likeness of God. Kaya nga nung tinempt sila ni Satan na, sige, kainin mo tong bunga ng puno na ito. Okay? Magiging parang Diyos ka. Actually, that is a lie. That is a trick question. Why? Because they are already like God. God-like na talaga sila eh. Right? They are wise, they are immortal, they are holy, right? They have everything. They are God-like already. But Satan tricked them. Akala nila, yung pinrovide sa kanila ng Panginoon is doesn't enough. Hindi pa sapat yung binigay sa kanila ng Panginoon na para bang ang Panginoon nagwi-withhold pa kay Adam and Eve. Sige, kainin mo tong bunga ng puno na ito para maging parang Diyos ka. But in reality, parang Diyos na talaga sila. Yung hinihingi nila, okay, yung tinetempt sa kanila ni Satan, it's already been given. Right? Kaya nga may magandang prinsipyo dun eh. Kapatid, walang i-offer si Satan sa'yo na hindi kayang ipagkaloob ng Diyos eh. Diba? Walang i-offer si Satanas sa atin, kapatid, na hindi kayang ibigay ng Diyos. Mas maganda pa. Okay? Bakit? Ayon sa kanyang kalooban. Right? Okay? Ano pa yung example that the glory of God departed? Ayan na nga, no, mga kapatid, nung panahon ni Noah. Okay? Anong sabi nung panahon ni Noah? Na yung mga sons of God daw, saka daughters of men, nag-intermarriage. Ngayon, maraming mga may maraming mga haka-haka tungkol, sabi, mga angel daw yung sons of God. Ako, I don't believe in that. I don't believe kasi that is mythology. That is mythology.
Okay? Ang ibig sabihin ng sons of God doon sa daughter of man, yung sons of God, yung godly people sa line ni Seth. Yung daughters of man, yung ungodly line of Cain. Okay? Nag-intermarriage sila. Yung godly, saka ungodly, nag-intermarriage. What happened? Naging ungodly lahat. To the point na yung pamilya na lang ni Noah ang natitirang matino. Kaya, nung sumilip ang Panginoon sa langit, this is just sabi ng Bible, pero alam naman natin na nakikita ng Diyos ang lahat, this is just a phraseology used for us to understand. Okay? Nung nakita ng Panginoon, grabe na yung sama ng tao. Sobrang grabe na. To the point na yung pamilya na lang ni Noah ang gumagawa ng maayos at matino. And what happened? God decided to judge the whole world. He decided to destroy the whole world by flood sa pamamagitan ng baha. And now, sabi ko nga, nung nakaraan, a few years ago, pumunta ako ng Bicol, makit kami dun sa bundok, di ba? And then, dun sa bundok ng mga kapatid, may mga fossils ng isda, may mga fossils ng sea creature, sa bundok, sa kuweba. Okay? And then sabi nung tour guide namin, hindi kasi ano to, dati nasa ilalim to ng tubig. Sabi nila sa akin ganun. Then nagkatingin na kami ng isang kaibigan, hindi, that is Noah's flood. Okay? And every civilization, whether Mesopotamia, Chinese, Mayan, Egyptian, there is a flood. There is a legend of flood. Okay? Pag-aralan natin yung lahat ng civilization, even sa Pilipinas, meron tayong legend of flood. Bakit? Kasi that is not a local flood. That is a whole wild world, no? Flood. And it happened. Bakit? Dahil sa kasamaan ng tao. The glory of God departs. Imagine that, no? Sa Garden of Eden, nasa kanilang lahat. Everything is provided. Okay? Nandoon yung pagkain, nandoon, hindi ka na maghihirap. Di ba? Nasa kanila lahat. Di ba? Walang mga mababangis na hayop. Everybody's doing good and everybody's good. Kasi when God created everything, it was good, it was good, it was good. When God created everything, it was good. Pero, tinapon lang nila, no? Dahil sa kagustuhan nilang parang maging Diyos. But in reality, they are already created in the image and likeness of God. Okay? But the thing is, everything is given na eh. Okay? And dito rin. Diba? So, bad things happen, mga kapatid, kapag hindi natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa buhay natin at naghahangad tayo ng something na wala. Okay? Na hindi naman kalooban ng Panginoon. No? Kanina sa lesson natin sa Sunday School, yung covetousness. Hindi naman masama maghangad ng mabuti para sa iyong sarili, para sa iyong kapwa, para sa iyong pamilya, para sa church. Hindi masama ang mangarap. Okay? Pero ang masama, yung nasasaktan tayo kapag nagtatagumpay ang ibang tao. Yun ang masama. Masakit, sakit sa mata ni kapatid. Bakit? Kasi pinagpapala siya ng Diyos. So, you check your heart kapag ka may ganyan kang kapag pinagpapala ang kapatid at nasasaktan ka, medyo, iba yan. Check your heart. Sasawayin natin ang sarili. That is covetousness. That is envy. Dapat maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Naku, si na lang ang palaging tinatawag sa church. Dapat maging masaya tayo. Right? Okay? Kasi their achievement, di ba? Their achievement ay hindi naman detrimental sa sarili nating achievement. Hindi porke nagtagumpay siya, nawalan ka. Hindi, the world doesn't work that way. It's just different. Iba-iba lang talaga tayo. Iba-iba ng journey, iba-iba ng kakayahan, iba-iba ng disenyo, iba-iba ng opportunity. It's just different. No, mga kapatid? Okay? So, next po na mga minamahal, okay? Ayan. During the time of Noah. Kailan pa? During the time of Lot. Imagine ang nangyari kay Lot. Okay? Lot and friends. Di ba nakipag-bargain ang Panginoon kay Abraham? Lord, kung merong 50 matino sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo ba? Hindi ko gugunawin. Alang-alang sa 50. Kung 30, Lord, kung 30, huwag kang masyadong magagalit. Pero kung 30, hindi ko gugunawin. Alang-alang sa 30. Lord, teka lang, kung 10 na lang, hindi ko gugunawin. Alang-alang sa 10. Kung 5, hindi ko gugunawin. Alang-alang sa 5. Alam nyo kung ilan ang matino sa Sodom? Wala. Actually, wala. Kasi si Lot, kahit mananampalataya, hindi rin matino.
Okay? Naalala niyo yung preaching ko dyan na una nakatingin lang siya sa Sodom, sunod tumira siya sa malapit, sumunod tumira na siya sa loob, sumunod nandoon na siya sa gate. Ano na siya? Congressman na siya doon sa Sodom. Yun ang ibig sabihin nun eh. When you sit, pag nandoon ka sa gate of the city is the place for judgment. Ibig sabihin, isa na siyang political figure doon sa land. Right? Congressman si Lot. Congressman. Flood control. Okay. Joke! Okay? So that's the thing, no? When the glory of God departs, kahit sa isang mananampalataya, ang sakit niya sa mata. Right? Kaya sinasabi natin, Lot, salot. Okay? And then, as a result, di ba, yung genealogy ni Lot, yung si Moab and Ammon, yung Ammonites and Moabites, later on, it will become an enemy of God's people. Lahat yun galing kay Lot. Supposedly, hindi dapat ganon. Right? So, bad things happen when the glory of God depart. Kailan pa nangyari to? When the glory of God depart? Eh di si Moses. Alam nyo, yung binigay yung 10 Commandments, di ba? Akyat si Moses dun sa bundok. And then, binigay sa kanya yung 10 Commandments. Grabe yun. Tablet. 2. Hindi natin nakuha yung tablet, no? Grabe, tablet of stone, no? 10 Commandments. And it was written by the finger of God Himself. Sinulat talaga ng Panginoon. Imagine that. Imagine yung experience ni Moses habang ibinibigay sa kanya yung 2 tablet na naglalaman ng 10 Commandments of God. Imagine that experience. Kabanal-banalan. Oh, look at, imagine that experience. Only to find out, pagbaba niya dun sa bundok, ba'y nagsasayawan yung mga tao? Nagsasayawan, sabi niya, mukhang may kalaban. Ginegera tayo. Hindi. Hindi ito yung tunog ng natatakot. Hindi ito yung tunog. Hindi, tunog to na nagsisiyahan eh. Aba, pambihirap. Nagpa-party-party yung mga tao. May daladalang baka. Gininto ang baka, tapos ginawa nila, Diyos-Diyosa nila yung baka. Asar na asar si Moses. What happened? At ang promotor, kapatid, si Aaron, yung high priest, nakapatid niya pa. Yan yung promotor, tinunaw yung mga ginto, tapos hinilman na parang baka, tapos yung nagpa-party-party silang gano'n, no? Imagine, nasa kabanal-banalan si Moses na lugar, kasama niya ang Panginoon. Pagbaba niya, kahit gaano ka ka-spiritual, brad eh. Naiintindihan niyo si Elmer eh. Kahit gaano yung stride mo na pagka-spiritual, pagbaba mo ng bundok yun ang maaabutan. Alam mo ginawa ni Moses? Binasag niya yung bato eh. And again, I'm telling you, that is written by the finger of God Himself. Pero sa galit ni Moses, tinapon niya yung bato eh. Kasi wala na eh. Ano pang saysay ng 10 Commandments? Eh, pagbaba niya, na-violate na yung una. Diba? Pagbaba niya, yun eh. Tinapon niya. Anong sense niyan? Palamuti lang yan dito? Pagbaba niya, violate agad. Diba? The glory of God departs. And this time, so 1 Samuel chapter 4, we see the story. There are certain men called Hophni and Phinehas and Eli. Okay? Sino si Eli? Si Eli yung high priest and also a prophet during the time of Samuel, nung siya'y bata pa. Okay? And then si Hophni and Phinehas, ito naman yung mga anak niya. Again, that time, di ba, yung priest, it is a family, it's a family business or family. It's yun, kasi ang high priest, okay, tas yung mga anak niya, priest. And it runs through the family. Ito yung masakit. Si Eli, matino. Eli is a godly man. Eli trained Samuel. Si Eli ang nag-train kay Samuel. Eli is a godly man. The problem, yung mga anak niya, hindi. Alam niyo kung anong ginagawa ni Hophni and Phinehas? Yung offering na para sa Panginoon, kinakain nila yung masasarap na part. Tapos yung tira-tira, yun yung nilalagay nila sa ano. Ang babait ni Hophni and Phinehas. Okay? Talagang winalang, hindi ko masabi yung salita eh. Talagang winalang respeto nila ang tahanan ng Diyos. Si Hophni and Phinehas. And then, alam mo kung anong sabi when you read 1 Samuel chapter 3, alam ni Eli yung ginagawa ni Hophni and Phinehas and wala siyang ginawa. He kept his silence.
Okay? And as a result, sabi ng Panginoon kay Samuel, ito sabihin mo kay Eli. Okay? Puputulin natin yung line of priest, hindi na aandar yan sa lahi nyo. Okay? And ito na yun, yung fulfillment sa chapter 4. Nakipaggera ang Israel sa Philistine. So, di ba yung modern day conflict, yung Palestine and Israel, it is an ancient battle. Okay? Nagbago na lang ng mga The Gaza ngayon is also the Gaza of the Bible. The Jerusalem ngayon is also the Jerusalem of the Bible. It is an ancient conflict. Okay, way back pa ng 1948 nung kung kailan pinartition yung land. Mas malayo pa yung conflict na yan. Okay? Right? So, look at this. Ang ginawa ng Israel, natatalo sila sa gera, natalo sila, dami namatay sa kanila. Alam mo kung anong sabi ng Israel? Dalhin natin yung Ark of the Covenant. Bro, flash mo nga yung Ark of the Covenant para aware yung ano natin. Yung Ark of the Covenant, that is the most important furniture in the tabernacle. No? It symbolizes the very presence of God. Right? Flash mo lang sa ano natin. Alam mo kung anong sabi ng Israel? Dalhin natin yung Ark of the Covenant sa battle. Okay? Dalhin natin. Bakit? Kasi pag dala-dala natin yan sa battle, mananalo tayo. Anong tawag doon? Pampaswerte. Seswertein tayo pag dala-dala natin yan. Okay? Pero alam nyo kapatid, the victory doesn't work that way. Okay? Aanhin mo yung Ark of the Covenant and mga rebellious ang puso ng mga tao. Rebelde yung puso ng mga tao eh. Ayaw nila sa kalooban ng Diyos eh. Kaya kahit dinala nila yung Ark of the Covenant sa battle, they expected to win. And actually, yung mga Philistine, kasi takot sila eh. Andito na ang Diyos ng Israel. Ako, yari tayo. Pero sabi ng mga Philistine, sige, maging matapang tayo. Kaya natin to. Aba, pambihira. Dapat sa normal na takbo ng istorya, dapat Israel ang mananalo eh. Kasi parang secret weapon na yan. Ark of the Covenant na yan. It symbolizes the very presence of God. Okay? Pero kahit dala-dala nila yung Ark of the Covenant, mas lalo silang natalo. Bakit? Kasi, ang pinaandar nila, religion, hindi personal revival. And sometimes, that is the problem even with us eh. Ginagawa nating pampaswerte ang Bible, ginagawa nating pampaswerte ang pagsisimba, and yet, in our daily lives, umaakto tayo na parang walang Diyos. And again, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Okay? Hindi naman swerte-swerte ang pagsisimba eh. Minsan, kahit yung yung naalala ko before, may nagpabaptize eh, no? Pastor, bakit? Huwag niyo muna itatapon yung tubig. Kumuha ng ganito ng bottled water. Kasi mag-a-abroad ako eh. Yung pinagbaptizean niya. Walang ganon. Walang ganon, kapatid. Kahit anong punuin mo ng dyan, ng tubig na pinagbautismuhan natin, pero kung hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, baliwala din. Yes. Hindi ba? Kasi hindi ganon umiiral ang Diyos eh. It is not something, ang Diyos natin ay hindi somebody na we can control. We should be controlled by God. Tayo dapat ang kinokontrol ng Panginoon sa pamamagitan ng prinsipyo ng kanyang salita. Hindi tayo ang kokontrol sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ganyan, mga pampaswerte. Okay? And somebody, yung house ay yung mga business blessing. Pastor, yun? I-business blessing natin yung business na, kaka-business blessing ko lang noong nakaraan. Kasi para lumakas yung kita. It doesn't work that way. Kahit pa i-blessing natin ang i-blessing niya, kung tamad tayo, ano yan? Diba? Kung hindi tayo talaga tumatalima sa Panginoon, kung binababayaan natin ang relasyon natin sa Diyos eh. Kasi it doesn't work that way. But again, Israel, di ba, yun ang mentality nila. Dali natin yung Ark of the Covenant. Mananalo tayo. Mas lalo silang natalo. Ito yung masakit. Nung natalo sila, kapatid, maraming namatay sa mga Israelites, okay? Namatay si Hophni and Phinehas, right? Deserved. Alright? Nakuha yung Ark of the Covenant, okay? At si Eli during those time, he is 98 years old na si Eli during this time. Nakaano na lang siya sa bahay niya, nakaupo, waiting for the news. Aba, may tumatakbo. Okay? Eli, yes, what happened? What happened? Oh, natalo tayo sa Philistine. What? Yung anak mo namatay siya. What?
Yung Ark of the Covenant nakuha! What? Alam mo kapatid, sa sobrang shock ni Eli, nahulog siya sa upuan, nabali yung leeg, patay. Sobrang shock. Dapat kasi pinagpahinga muna eh. Dapat pinainom muna ng tubig. Natalo tayo. Inom ka muna ng tubig. Namatay yung anak mo. Si Hophni muna, inom ka muna ng tubig. Hindi, sunod-sunod eh. Kumbaga talaga nabilaukan siya ng bad news eh. After bad news, after bad news, after namatay. Eh yung daughter-in-law niya, nagle-labor, yun yung binasa natin. Nanganganak. Eh during that time, wala pa namang pampamanhid, walang, alam mo yun, talagang ano lang, yung komadrona, yung usual na ano, yun lang ang panganganak nung unang panahon, walang cesarean section, walang ganun. Talagang grabe yung hirap ng mga babae noon nung unang panahon. Eh during wartime, nanganganak. And then, wala rin preno yung ano, yung nagbalita, alam nang nanganganak eh. Wala rin preno eh. Okay? Yung asawa, natalo tayo. Oh. Yung asawa mo namatay. Oh. Yung Ark of the Covenant nakuha. Oh. Si Eli namatay. Alam mo, habang nababawian ng buhay yung babae, and dapat, it should be a celebration during that time. If you have a son, kung meron kang anak na lalaki, that is a celebration. That is a celebration. Okay? Kapag meron kang anak na lalaki, sinaselebrate yun nung unang panahon. Okay? Pero this time, instead na celebration, it becomes a season of mourning. Kalungkutan. Okay? And yung mga pangalan ng mga anak natin, it has something sa atin, di ba? Yung mga pangalan ng anak natin, special yan. Pinag-iisipan mo yan. Talagang pinaghahalo-halo nyo yung pangalan yung mag-asawa. Kasi, special yan eh. Special. Ganun yun mga anak. Yung pangalan nyo, special yan para sa mga magulang nyo. Okay? Pinag-isipan kasi talaga yan eh. Okay? Maaaring meron silang idol. Okay? Naalala ko tuloy na rin. Naalala ko na naman si Nicole eh. Okay? share ko na lang. Diba? Pangalan ate mo, Mirari, si Panaya. Wow, biblical. No? Pagdating sa kanya, Nicole, Claudine Barreto. Ang galing, no? Pero it's still special. Kaya nga pero it's still special. Right? It's still special Okay? So makikita mo yung pangalan ng mga anak natin, special yan. Pero anong pinangalan doon sa anak ng babae? Ikabod. Tunog pa lang ang baho na Pero mo Ikabod. Tunog pa lang ang sagwa na pakinggan And, tunog pa lang yun And imagine the meaning. What is the meaning? The glory of God departed. Sakit. Ang luwalhati ng Panginoon ay lumisan na. Imagine that. No? Yes. And Ikabod became a national symbol. He became a national symbol. Every time na makikita siya ng mga tao, Ikabod. Ikaw yun, di ba? Nung pinanganak ka, nakuha yung Ark of the Covenant, namatay yung lolo mo, namatay yung tatay mo, namatay yung nanay mo, natalo tayo. Di ba ikaw yun? He became a national symbol. Sakit. Right? But again, this is a result, no? This is just a result of the decision of the people of the past. Right? Decision to ng mga nakatatanda nung unang panahon. Pinagbabayaran lang nung sumunod na henerasyon. Di ba? Bakit? Mga batid. When the glory of God departs. Okay? Number 1. Wala pa pala yun. Inaano ko lang, kinakwento ko lang sa inyo. Number 1, the reason why the glory of God departs. What is the reason? Okay, number 1, family disorientation. Family disorientation. Nagsimula to kay Eli Right? Hindi mangyayari. Si Eli kasi is apo na ni Ikabod. Apo na. Lolo na ni Ikabod si Eli. Okay? Eli, kung ikaw, sinaway mo si Hophni and Pinehas, maaga pa lang, hindi mangyayari ito. Hindi mangyayari yan, Eli. And I'm telling you, Eli is a godly person. Pastor yan. Yes! Ano yan Priest yan Preacher yan. Discipler yan. Dinidisciple niya si, di ba? Si Samuel Matino yan, kapatid. He is a godly man. Kaya lang, minsan kasi, kahit tayong mga godly, kahit ako, kapatid, inaano ko rin ang sarili ko, baka ako masyadong mahal ko yung mga anak ko. And then, hindi ko nakikita yung mga dapat makita na sinasaway ko dapat sila.
And it happened kay Eli eh. And it can happen to every one of us. Yes. Na sometimes ayaw natin masaktan yung mga anak natin to the point na pinababayaan na lang natin sila kahit nakakasama sa kanila. And what would happen? It will destroy their life. Yes. Right? It will destroy them. It will ruin their life. It will ruin their future simply because we don't have the courage to tell them what is right and wrong. Kasi baka ako, magtampo sa akin yung bata eh. Isipin mo pa bang magtampo yun? Saglit lang magtampo yan. Biro ng Jollibee, di balik na ulit yon, pero naitama mo siya. Na-save natin yung future nila. Amen. Right? Pero kung pabayaan mo lang yung gumawa ng masama at wala man lang tayong sinasabi, para na lang natin binebenta yung kinabukasan nila kay Satanas. Yes. Nakakalungkot. Okay? And it can happen to everyone. If this happened to Eli, which is a godly man, paano pa kaya tayo? Di ba? Baka masyado na tayo, complacent tayo. Ako naman, nagsisimba naman kami. Oo nga, nagsisimba tayo. Pero hindi garantiya yan na talagang matino lahat ng parte ng buhay natin. Hindi ibig sabihin nun eh, ang mga anak natin eh, hindi na makakaisip o makakagawa ng mga bagay na hindi maganda. Nakakatulong ang pagsisimba at malaking bagay, praise the Lord, sa church, kapatid. Ako, papasalamat talaga ako sa church. Kasi kung wala yung church, kawawa talaga eh. Kawawa ako, kawawa yung family ko, kawawa yung mga anak ko. Kasi kung ako lang, kung naabutan nyo ako dati, okay, kung sino't ano ako, kawawa ang buong pamilya ko talaga sa akin. Kasi salot ako ng lipunan eh. Wala akong ambag eh. Okay, nakakabwisit pa, nakakawasak pa. Ganun ako eh. Okay, pero pasalamat ako, nakakilala tayo sa Panginoon. Then we are now part of the ministry, we are part of the church. But again, minsan, masyado tayong tiwala, no? Nakakalimutan natin na talagang bantayan talaga. Okay? Family disorientation. Alagaan natin ang ating pamilya, alagaan natin ang ating mga anak. Kasi itong church natin, this once a week, praise the Lord, for nakakapunta tayo once a week or twice a week. Salamat sa Panginoon, biyaya ng Diyos, huwag natin pabayaan. Kasi kung pabayaan natin yan, di ba? Pero at the end, yung another 6 days of the week, alagaan natin, bantayan natin yung ating mga pamilya. Lalo yung mga tatay natin, mga nanay natin. We have to really take care of our children. Especially now. Okay? Dati nga dati madali lang bantayan ng mga bata eh. Pagbawalan mo lang sila sa mga pinupuntahan nila. Eh ngayon, nandoon na sa cellphone eh. Nandiyan sila physically, pero ang utak ang layo eh. Right? Nakakulong sila sa kwarto, oo, pero may window of the soul, makakalabas sila. Oh, so dapat maging matalino rin tayo. Eh. Diba? Oh, may tamang balanse dyan, yung hindi ka naman masyadong mahigpit na talagang ano, pero hindi ka rin masyadong maluwag na para bang wala kang pakialam. May tamang balanse dyan. Okay? We have to find wisdom pagdating sa mga bagay na yan. Okay? Family disorientation. Okay? Pangalawa, what is the reason? Okay? Spiritual decay. Bakit? Si Eli, priest na ito eh, di ba? Parang, alam mo yung, walang natutunan. Di ba? Spiritual decay. Every time naririnig natin yung salita ng Panginoon, baka ako pumapasok lang dito tapos lumalabas dito. Hindi ba? Kinakailangan namnamin natin ang salita ng Diyos, kapatid. Na it could be really the food of our soul. Pagkain ng ating kaluluwa. Kasi kung ang tingin natin sa sermon ni Pastor ay parang sermon lang talaga, hindi tayo makikinabang sa salita ng Diyos. Hindi ba? Especially nung nagsisimula ako, I'm still young. I don't know. No, marami sa mga adult namin noon umalis eh. Siyempre, I'm young. Siguro hindi nila matake na ang nagsasalita ay bata. So, di kinat, naalala ko noon, nagsusulwining kami, sabi sa akin, sila na lang, turuan mo kasi mas matanda ako sa iyo. Sabi nila, diba? That time kasi nung nag-start ako 26 years old lang ako noon eh. That time. Ngayon tatak na tawag sa akin. Kaya sakit sa heart. Hindi ko matanggap. Ano ba yan? Spiritual decay. Okay? What about our spiritual life? 'Di ba? Ngayon usong-uso yung mental health awareness, and that's okay. Emotional health, right? Physical health. Usong-uso yan. But again, isama natin yung spiritual. Sasama mo yon. Hindi pwedeng wala yon. And I can argue, if you are strong spiritually, mental health is to be follow. Bakit? Kasi yung pananampalataya mo sa Panginoon, it will make you strong, kapatid. Intellectually speaking. Ang mga mananampalataya matatalino.
Tatalino ng mananampalataya. Kahit tingnan nyo sa, merong survey na ginawa dyan, may pag-aaral na ginawa dyan. Matatalino ang mga mananampalataya. Even now, the highest IQ na ngayon, yung Koreano na highest IQ, recorded highest IQ, yung ngayon, is a Christian. Galing. Ang galing. Okay? Spiritual decay. Number 3, personal degradation. Yung personal na. Kaya pag naging pabaya tayo sa mga personal nating pamumuhay, di ba? It start personal eh. It start with personal relationship. Okay? Bago magkaroon ng national defeat, you look at that, no? Bago magkaroon ng national defeat, nag-start yan sa personal degradation. Akala natin, di ba, yung problem natin sa bansa natin, dari mo, no? Corruption. And I'm telling you, these people are educated. Di ba lagi yung sinasabi, edukasyon ang solusyon sa kahirapan. No! Bakit? Yung mga nagnanakaw, puro edukado yan! Di ba? Sinasabi nila, education is the, it's not education. The problem is the heart. The problem is the heart. Hanggat hindi natatransform yung heart, yung problem sa bansa natin, it will remain. Kaya ako, wala akong pag-asa sa bansa eh. I'm telling you, kapatid, nung nabalitaan ko yung flood control, ano lang eh, normal lang, hindi ako masyado nasaktan. Ano, ina-expect mo sa Pilipinas? Inanon ako eh. Hindi pa ako ang baga, ina-expect ko na yun eh. Why? Because the heart of the people is corrupted. Yung puso ngayon. Pero pag nangyari yan sa mananampalataya, right? Doon ako madidisappoint talaga. Doon ako talaga masasaktan kapag may mananampalataya nakasali sa corruption na yan. Talagang sumpainawa sila ng Diyos kapag gano'n na nangyari. Diba? Pero sa mga normal na individual na wala naman Diyos sa puso, corrupted talaga kasi ang puso ng tao. Kaya hindi na ako nagugula. Kaya wala ang pag-asa ko sa mga politiko, kapatid. No? For me, alam mo, may mga election, you will never see me campaign for anyone. Bakit? Wala akong ano sa politiko. Alam ko na this is not, sabi, pinag-usapan namin, akala kasi natin this is a battle between good and evil eh. No, yung sinusuportahan natin good, and then yung kalaban niya evil. I'm telling you, no, that's not the case. It is a battle between two conflicting evil. Yun talaga yun. It is a battle between two conflicting evil. No, kaya ako, ang manok ko dyan palagi Diyos, nasa Diyos ang pag-asa ko, kapatid. Wala sa mga politiko. Kaya ba't ba tayo napunta doon? Kasi yung personal, bago magkaroon ng national defeat, yung personal muna, kapatid. Personal talaga muna. Okay? I hope our youth, kayo, no, mga kapatid, yung mga kabataan natin, na time will come, kayo naman yung uupo ron sa upuan eh. Itong mga kabataan na to. I hope by that time, no, may mga mananampalataya na maupo dun sa upuan. Maging maayos yung talagang pamamalakad. I hope so, I think so. Ayoko lang nung pastor na politiko. Ayoko nang ganun. Pero kung merong Kristiyano na tatakbo sa office, sa akin that's good kasi puro unbeliever ang nakaupo. Okay? The reason. Number 2, the result. Ano yung resulta ng pagkawala ng luwalhati ng Diyos? Death. Kamatayan. And when we say death, separation. Paghihiwalay. Okay? Death. Separation. Okay? Una, yung death ng Israel. Dami. 30,000 ata namatay sa kanila. Yung death ni Hophni and Phinehas, again, deserved. Death ni Eli, death ng nanay ni Ichabod, and death of Ichabod's future. I-search nyo kung may future pa si Ichabod. Wala siyang naging future eh. Wala siyang story, wala siyang kasaysayan. Nabanggit siya mga ilang ulit pa sa Bible. Pero di ba si Ichabod, supposedly, siya yung, kung si Eli, ang lolo niya ay high priest or priest, definitely si Ichabod should be also an high priest. Pero you will never see him in the office. Okay? Hindi mo siya makikita sa office. Naputol sa kanya, hindi siya pinayagang maging saserdote. Hindi. Nalipat yung pagkakaserdote sa iba. Okay? Kakalungkot, no? Na maraming mga kinabukasan ang nawala because of our wrong decision here sa present natin. Now, don't get me wrong, the past is the past. Wala ka nang magagawa doon. Yung mga nangyari nung nakaraan, just leave it there. Okay? Ang kinakailangan mong matutunan dyan, yung mga lessons, yung mga pagkakamali natin ng kahapon,
wala na yon, wala ka nang magagawa doon. Right? Kung ano man yung mga naging pagkakamali natin before, wala ka nang magagawa. Tapos na yun, nangyari na yun. Okay? Ang pwede na lang natin gawin doon, let us try to find the lessons. Matutunan natin. Dapat talaga, kaya sinasabi mo yung madadala. Dapat madala ka talaga doon, madala ako. Ganun talaga dapat. Now, ang kaya nating makontrol is what is the future, kahit papano. Then, how can you control the future? By preparing for today. Why? Because you build your future right now eh. You are building your future right now. You do not expect na magkaroon ka ng magandang kinabukasan kung ngayon pa lang wala kang ginagawa. Right? So the past is the past. Wala ka nang magagawa doon. But somehow, merong changes sa future natin kung maayos yung decision making natin at the present. Okay? Kaya nga nakakalungkot, maraming mga kinabukasan ang nasira, nawasak. Hindi pa nga nagsisimula, pero nawasak na, no? Why? Because of the wrong decision of today's generation. Yun na masakit doon. Kaya nga tayo, yung mga tatay, every time na matetempt ka, hindi na kaya ako magsimba, ayoko na kaya. You have to remember your children's future. Kasi kung hindi mahalaga sa atin ang simbahan ngayon, huwag mong asahan na magiging mahalaga yan sa mga anak natin in the future. No, it doesn't work that way. Nakikita nila yan, nakikita nila yung mga pinapahalagahan natin, nakikita nila yung pinag-uusapan natin sa bahay. Kung hindi mahalaga sa atin ang mga bagay ng Diyos ngayon, huwag nating asahan na magiging mahalaga yan para sa kanila sa kinabukasan. Doesn't work that way. Okay? Death. And what is the result? After death, okay? Generational curse and shame. Yun na yung sinasabi ko, yung kay Ichabod. Pambihirang pangalan yan, Ichabod. Okay? Siguro, ano na lang, nickname na lang, ano yun, Ika na lang, Ika. Nickname na lang mo ng ano yun, ang pakit pakinggan. Di ba, yung mga ganun tayo, mga nickname na lang. Okay, pero he became a national symbol. Every time na makikita siya ng tao, Ichabod, Ichabod, and then they would remember, that's what happened, kaya Ichabod yung pinangalan sa kanya. Generational curse. Okay? You look at that, no, yung mga pangalan. Look at this, Ampatuan. Mga Maguindanao yun. Ampatuan. Alam niyo yun, yung massacre ng okay? And then, yung Ampatuan, it became a synonymous for massacre. O paano yung mga batang Ampatuan, hindi nila alam yung ginawa ng mga ano. And yet, kita mo yun? Marcos, di ba? Duterte. Kumbaga, wala akong ano sa politics, but this is your example lang na the decisions of the present would definitely affect the life of the future ng mga anak natin, ng mga ano natin. Just shows you. Right? Sakit. Okay? And number 1, ano yon? The reason. Number 2, the result. Number 3, pag-usapan natin, the remedy. Ano yung solution? Okay? Ito yung maganda ng mga kapatid. Ang solusyon palagi Diyos. Okay? Because the problem of the heart is the heart of the problem. Ano daw? Okay? The heart of the problem is the problem of the heart. It's always, yun palagi yun. Ang problema ng puso ay ang puso ng problema. Yun talaga yun. Okay? How can you face the problem if the problem is your face? Parang ganun, no? So, ang kinakailangan, mabago yung puso. Nababago yung puso kapag nakakakilala sa Diyos. Yun talaga yun. And then, thinking, no? Nag-iisip tayo, nagre-research. Ichabod. Ang ibig sabihin ng Ichabod, the glory of God departs. Umalis yung luwalhati ng Panginoon. Kaya ano solusyon doon? Yung presensya ng Diyos. And then in the Bible, nakakita ako ng 3 pangalan ng Diyos. 3 pangalan ng Diyos that could help us na this is really the remedy. Number 1, El Roy. Anong El Roy? Ibig sabihin ng El Roy, the God who sees. Ang Diyos na nakakakita. It is the God who sees. Okay? El Roy is the name of God during the time of Hagar. Kailan niyo si Hagar? Kasi 'di ba si Hagar yung handmaid ni Abraham, and then pinalaya siya ni Sarah, pinalaya kasi tapos na yung ano niya eh. Pinalaya siya for bad reason. Okay? Pero hindi rin siya pinabayaan ng Diyos eh, si Hagar. Okay? And then pinangalanan niya yung lugar na El Roy. Ibig sabihin ng El Roy, the God who sees, nakikita ako ng Diyos, hindi niya ako pinababayaan. Sometimes, kapatid, nakakalimot tayo sa Diyos kapag nakakalimutan nating ang Diyos nakikita niya yung
alam mo yun, yung bawat pinagdadaanan natin, whether it is good or evil. Na it is the God who sees. Okay? Isang malaking kasinungalingan na isipin na walang pakialam sa iyo ang Diyos. Isang malaking kasinungalingan yun. Nakakala natin, iniwan lang tayo ng Diyos dito sa mundong ito and then pinabayaan niya tayo. No, hindi ganon. It is the Lord who sees. God sees everything. Ang sabi nga, ultimong yung buhok natin, di ba? Nabibilang ng Diyos eh. Okay? Yun ang sabi. Yun ang sabi ng Bible, nabibilang niya. Ako, wala akong oras para dyan. Ano yung bilangin yung buhok ko? Wala akong oras para dyan. Okay? Pero ang Diyos, yung sabihin, may pakialam sa iyo ang Diyos. Na ikaw nga mismo, walang pakialam dyan, pero ang Diyos may pakialam eh. Yun lang naman ibig sabihin nun eh. Okay? Ang sabi niya, kita mo, yung mga ibon, pinapakain ng Diyos yan. Binibihisan ng parang, ikaw pa kaya eh, anak ka ng Diyos. Yung sabi, it is the Lord who sees. Okay? Kaya lang kasi minsan, nawawalan tayo ng init sa paglilingkod kasi iniisip nating pinababayaan tayo ng Diyos. Hindi ganon. Okay? Nakikita ng Diyos. And it is both an assurance and a warning. Okay? Assurance, di ba? Okay? Kapag ka may problem ka, assurance, nakikita ako ng Diyos. And also a warning, pag may ginagawa kang di ka maganda. Akala natin walang nakakakita. And that is the more fearful eh. Kapag may ginagawa ka na hindi nakikita ng iba, mas matindi kasi ang audience mo, Diyos lang. So it's between you and God. Kaya nga sinasabi nila na, only God can judge me, only God can judge me. And sabi ko, that's a fearful thing to say. Mas nakakatakot yun, only God can judge me. Kasi kung haharap ako sa barangay captain o sa presidente, mas gusto ko nang humarap sa barangay captain. Medyo konti lang yung authority niya. Kasi sa presidente, maiihi ako pag doon ako haharap. Diba? Lalo't higit sa Diyos. Biri mo, only God can judge me. The creator of the whole universe, haharap ka sa Kanya sa judgment. And then kung mani-maniin natin yung praise na only God can judge me, ganun-ganun na lamang. Mas nakakatakot yun. Right? It is the Lord who sees, Elroy. Ito yung sunod. Kasi ito, nakikita ka lang ng Panginoon. Pangalawa, meron pang isang pangalan ng Diyos. Ano yon? Yung lagi mo siyang kasama. Ano yon? Jehovah Shammah. Oh, di ba? Bakit? Kasi lagi mo siyang kasama. Yeah. Okay, Jehovah Shammah. Di ba meron iba't ibang Jehovah? Yung Jehovah Jireh, the Lord will provide. The Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Yan. Jehovah Salem, or the Lord is my peace. Kaya ito, Jehovah Shammah. Bakit? The Lord is present. He is indeed present, kapatid. Yes. And sometimes it's hard, no? Yung last Friday, maganda yung preaching natin, no? When man has no one but God. Ganda nun. Naiyak nga ako nung pinag-aaralan ko yun, eh. Kasi, di ba? Kasi na-imagine ko rin, eh, na, di ba? Na-imagine ko rin, because I experienced it the hard way. I lost my friends. I lost my everything. Buti na, dyan ang asawa ko, family ko. Blessing. But really, I lost everything. Kaya nung pinag-aaralan ko yun, when man has no one but God, it really hits me. Naiyak nga ako eh. Kasi, dalawa na tayo. Kasi whenever you are alone, it is lonely at the top eh. It's lonely. Pag nasa triangle ka, di ba, pyramid, it's lonely at the top. Napakalungkot. Okay? Pero tanda mo, pag mag-isa ka na lang, hindi ka talaga mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Kasi there are certain moments in life you have to deal it, ikaw lang eh. Hindi mo kasama asawa mo, hindi mo kasama yung mga kaibigan mo, there are certain circumstances that you have to deal it by yourself. Ikaw lang talaga. And I'm telling you, kahit ikaw lang mag-isa, you are never truly alone. You have God. Okay? You know the story of the footprint in the sand, di ba? Meron dalawang set of footprints. Kasi isa sa Kanya, isa sa Diyos. Di ba? Saya-saya niya. Kasama ko ang God, kasama ko ang Lord. Saya-saya niya. And then, nung mga mabibigat na yung pinagdadaanan niya, nakita niya, isa na lang yung set of footprint. Nagtanong siya sa Lord, Lord, pambihira naman, kung kailan kita kailangan, saka ka umaalis. Sinagot siya ng Panginoon, Hoy, yung footprint na nakikita mo, hindi sa'yo yan, akin yan, at yan yung panahon na binuhat kita. Wow. Diba? Jehovah Shammah, kasama mo siya. Right? Kasama mo ang Panginoon. Okay? Elroy, Jehovah Shammah, ito yung pinakamatindi. Emmanuel.
Ano yung Emmanuel daw? God with us. God with us. Matthew chapter 1. Gustong-gusto ko yun. May exposition yung kaibigan ko dun eh. Wala siyang linking verb. Ano yung linking verb? Yung is, was, and will be. Di ba? God with us. Kasi pag sinabi mong God was with us, ibig sabihin, kasama mo lang siya in the past. Right? Pag sinabi mong God is with us, kasama mo lang siya in the present. Pag sinabi mong God will be with us, makakasama mo lang siya in the future. Pero yun, ano nakalagay? God with us. Kasama mo siya, past, present, and future. Wow, ang galing. Right? God with us. And that is Christ Himself, signifying His incarnation. Tandaan natin, no, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, hindi siya Diyos na hindi tayo nauunawaan. Because He became a man. Siya ay nagkatawang tao. And when you study the doctrine of incarnation, kapatid, okay, and hypostatic union, mga terminologies na ganyan, when you study that doctrine, makikita mo that Jesus is man as if He is not God, and He is God as if He is not man. Ibig sabihin, nung nagkatawang tao si Kristo, tao talaga siya. And He experienced the things that we experience, and yet without sin. Therefore, He can really understand. Kaya sabi dun sa Book of Hebrews, wala daw tayong high priest na parang walang pakialam sa atin na hindi niya dama yung nararamdaman natin. No, Jesus knows what we are going through. Because He became a man for us. He died on the cross to redeem us from the penalty, payment of our sin. Okay? Jesus solves the greatest problem in human's history, and that is sin. Okay? Nung namatay siya sa cross ng Kalbaryo, inalay niya yung kanyang sariling buhay para iligtas tayo. Jesus solves the greatest problem. Our greatest need. So, you look at that, no? You always go back to God, go back to God, go back to God. Okay? That is the remedy, that is the cure. Okay? That is the, ano yun? Ano yun? Yung wala ka pang sakit? Yung, ano yung better than cure? Prevention. Yan. Better than cure. You always go back to God. You always check your relationship with the Lord. Sometimes we are present, attendance sa church natin, but we are absent with our personal relationship with the Lord. Right? You have to check it eh. You have to make sure na ang pag-attend natin sa simbahan, hindi na lang siya routine dahil, alam mo yun, baka magalit si pastor, ako naman, hindi ako nagagalit. Okay? Ano lang, nagtatanong. Tatanong lang. Okay, pero hindi ako nagagalit because I understand, no, mga kapatid. Pero when you ask me, pastor, kasalanan ba yun? Yes. Malinaw, malinaw yun. I just understand kasi kahit ako rin naman nagkakasala. Yun lang naman yun. We are just understanding, but we are not compromising. Yun lang yun. Okay? Ano, ba't ba tayo napunta ron? kasi yung remedy, it's always God, God, God. If you have right relationship with God, it will definitely, eventually, everything will just fall into the rightful places. Sometimes we have family problems, no? May mga problema tayo sa mga anak. Okay? Sabi nga nung ano, alam nyo, Ate Tams, yung mga anak nyo, mabait pa yan. Okay? I'm thankful ako, pero these are not perfect. Hindi yung perfect. Kahit nga ako, hindi ako perfect. Eh. Okay? Pero we praise the Lord, no, sa mga pamilya natin. Pero if we want to have a strong family, okay, strong church, strong community, let us always go back to the Lord. Go back to the Lord. That is the first thing, first step. That is the key. That is the heart of the problems, the problem of the heart, and the answer is the Lord. Palaging ganun. Lord, ikaw talaga to eh. Pero kapag we are too complacent, when we are too boastful, pag mayabang na tayo, hindi, doktor na ako eh. Kaya ko na yan. Bible school graduate na ako, kaya ko na yan. Pastor na ako, missionary na ako, kaya ko na yan. Okay? No. And doon nagsisimula yung pag-depart ng Panginoon eh. When we are not thankful sa mga bagay na meron tayo, and we are not recognizing the very presence of God, doon nagsisimula lahat eh. Pag nagiging ungrateful tayo sa mga bagay na minsan kasi pag sanay ka na, halimbawa, yung hangin na hinihinga mo, sanay ka na eh. So, hindi mo lang maisipan magpasalamat o hindi mo lang ma-appreciate na humihinga ka ng libreng hangin. Kasi, it's normal, nararanasan mo naman eh.
Pero kapag na-hospital ka na, kailangan mo oxygen, di ba? Lord, pero yung ano natin, no? Di ba? Dor-dor lang sa isip. Kaya nga eh. So, minsan pag masyado na tayong sanay sa pagpapala ng Diyos, we take everything for granted. Right? Pero dapat bilang isang mananampalataya, we always recognize na everything is just provided by the Lord. Everything is just a grace of God. Okay? Everything. Everything. My family, my spouse, my relationship, my church, my office, my preaching, my ability, my partner, my ability, my work, my career, my everything is just a grace of God. Thank you, Lord. Do not allow me to forget. Okay? These are just your blessing. Wag nawang mangyari na masyado kong ma-enjoy yung pagpapala, makalimutan ko yung nagbigay. Okay? Ikabod. And I'm telling you, ikabod doesn't happen. Nagising ka na lang, ikabod na. Or the glory of God departs. Hindi ganon, kapatid. Again, it starts with gradual. No? Gradually, unti-unting lumalayo, unti-unting nakakalimot. And then, that's it. Okay, in our conclusion, ano yun? Letter R, no? The reason, limutan ko, no? The result, the remedy. Ikabod, the glory of God departs. Okay? Conclusion, always go back to the Lord. Go back to the Lord. Go back to the Lord. Okay? And as we meditate upon the message, let us sing His Eye on the Sparrow. Why should I feel discouraged? Why should shadows come? Why should my heart feel lonely? Long for heaven and home. When Jesus is my portion,
My Father in heaven, once again, thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for reminding us and warning us, Lord God, that it is never a good idea, Lord, that your glory departs from us. It's never a good idea na ipagpalit ka namin, Panginoon, sa mga temporal na bagay ng mundo. And it is never a good idea, O Lord, na ibenta namin yung aming mga kinabukasan para lang sa panandaliang saya o panandaliang aliw ng mundong ito. Lord, thank you, Lord, for the warning. Thank you, Lord, for the reminder, O God. And thank you, Lord, as we continue to enjoy your presence, as we continue to enjoy your guidance in our life, through the principles of the Bible, it really our instruction before leaving this world. Lord, thank you, and for giving us a church, O God, who continually teaching us, Lord God, the right thing to do, continue guiding us, continue warning us about those things that you never wanted for us. Lord, thank you for our church. Thank you for the brethren. Thank you for the message. Thank you for the messenger. And Lord, we pray that if moment comes that we are swaying away from your will, Lord, may you intervene in our life and help us to see, Lord God, and help us to go back to the right path. Help us, Lord God, to recognize our shortcomings, recognize our sins, recognize our rebellious heart, so that we can go back to you. We can turn away from our sin and go back to following you, O Lord, even though it's not easy. It's never easy. It's never easy to follow you, Lord. It is a straight gate. It is a straight way. But even though, Lord God, give us enough grace, give us enough strength to overcome, because at the end of those paths, at the end of the narrow gate, it is a greener pasture. It is a land flowing with milk and honey. It is a land of your presence, a land of your blessing, O Lord, a land wherein you are not ashamed to call us your children, and we are not ashamed to call that you are our God. So help us, Lord. Help us. We need you. Everybody needs you. We need you in our life, Lord. We need you in our life. Again, thank you for the message. Thank you for the message, Lord. This is my prayer. In Jesus' name, amen.